Kung sa Pilipinas may ukay-ukay, dito mayroon din. Mga murang mga ukay-ukay dito. Alam niyo ba sa bansa nila, di ba nakakapanood kayo ng mga Pilipinong yung dumpster na yan. Ayan, kasi yung groceryhan, marami silang tinatapon na dito tayo sa punta tayo, maghanap tayo ng mga gulay. Gusto ko ng gulay Ayan na yung train sa likod ko. Ayan, sabi ko sa inyo maganda rito Kaya kung plano nyong mag-tour dito sa bansang Czech Republic, bisitahin ninyo ang small town na to. Maganda, maraming tourist attraction dito. Kaya kunin nyo na kung tour guide ninyo, mura pa. Ayan, kung Pilipino kayo, 100% magkakaintindihan tayo. Ayan, Tagalog na Tagalog. Ayan, itutur ko kayo kung saan aalagahan ko kayo. Ayan, dito muna tayo. As usual, makulimlim na naman dito sa lugar nila. Nag-uumpisa na malamig na malamig. Diyos ko po, super lamig. Nanginginig ako Ayan. Kailan ba yun? Friday na ba ngayon? Lunes yata o Martes. Medyo mainit. Ngayon wala na. Temporary lang yung init. Panandalian lang. Ayan. Maglakad-lakad muna tayo. Bawal upo ng upo sa bahay. Magkakahimuroid ka niyan sa kakaupo. Ayan. Ibigyan sa mga taga Pangasinan. Ayan, mga kababayan ko. Ay, nako. Ayan, sa Sabado to. Sabado ngayon. Ayan. Halos walang tao ngayon. Dati marami dito. Ganyan lang yung mild lang ang lamig nito. Kasi nailalabas ko pa yung yung kamay ko. Kapag hindi ko to nailabas, it means freezing na. Kailangan mo ng gloves. Tapos kapag nakahawak ka sa camera, ang tigas ng kamay mo, tumitigas, masakit. Parang nakahawak ka sa bagong labas na yelo, mga 1 minute or 2 minutes na hinawakan mo, itatapon mo na kasi masakit. Ganun yun. Ngayon, okay, kasi nailabas mo. Tsaka open yung zipper ko. Ayan. Kung sa Pilipinas may ukay-ukay, dito mayroon din. Mga murang mga ukay-ukay dito. Alam niyo ba sa bansa nila, di ba nakakapanood kayo ng mga Pilipinong yung dumpster na yan. Ayan, kasi yung groceryhan, marami silang tinatapon ng mga expired product na. Finland yata yun, nagtatapon yung sa groceryhan. Kaya maraming mga Pilipino ang namumulot. Dito hindi. Sa bansa nila, hindi sila hindi sila na nagtatapon ng mga ng mga expired product na. Ang dito binibinta nila. Kaso nga lang, para ipamimigay na nga nila mga 80%, 70% discount, ganun yun. Ayun yun sa kahit na expire na, binibinta pa rin nila. Hindi sila nagtatapon. Ayun yun, yung groceryhan na yan. Ayan dyan. Yan, nagbibinta sila ng expired product. Makakabili ka dyan. Makakain mo pa. Halos karamihan ng mga taga-Czech, hindi sila maarte. Kahit na-expire na, kinakain pa rin nila. Nakabili nga ako dyan minsan, kahit dun sa supermarket.
3 to 4 days expired na. Nakain pa rin, masarap pa rin. Hindi naman sumakit ang tiyan namin. Bagsak presyo, 80%. Kaya sabi ko sa inyo dito, hindi sila nagtatapon ng ng mga grocery products sa basurahan. Hindi kagaya sa napapanood ko rin sa Amerika, nagtatapon sila. Yung mga Pilipino, tiba-tiba sila eh. Umakyat pa nga sila sa basurahan eh. Kung mayroon yun dito, bakit ba hindi? Pagkain yun eh. Kung katatapon lang, susugod ako, no? Wala dito eh. Kaya ang ginagawa ko, kung saan yung napakamura at halos ipamigay na nila yung mga parinda, doon ako. Pupunta ako doon. Kasi 80%, kuminsan 90%, kasi sabi nila 3 to 4 days ma-expire na. Kuminsan yung mga kamatis, medyo basa-basa na may rejik. Nila yun ino-onsel. Di sa akin, bibilhin ko. Kaso nga lang, yung sira na, itatapon ko yung mga okay pa. Hugasan ko, pwede pa. Ayan, ganyan ang style. Huwag tayong magpaka-waldas dito at sa bansang Europa, napakamahal ang bilihin. Tsaka sa mga grocery, okay lang, makakamura ka. Kaso nga lang, sa mga bill na darating sa inyong bahay, sa mga sobre-sobre, nako, yung mulagat ka sa sa masyasyak ka sa bill sa kuryente, bill sa government, tax, health insurance, social, nako, masyasyak ka talaga sa mga bill na yan. Ayan, kaya no choice, kung saan ang mura, doon tayo. Huwag tayong maarte. Kung hindi, magiging homeless tayo rito sa Czech Republic. Kailangan magtipid. Ang hirap ng buhay dito, ang daming homeless din dito. Hindi lang nila pinapakita sa TV. Nung isang araw, nakamit ako ng nanghihingi ng pera ng mga homeless, nanghihingi ng pera. Hindi ko binigyan kasi sa akin din nakita ko bata-bata pa. Ba't hindi siya maghanap ng trabaho, 'di ba? Tsaka marunong siya mag-check. Nakatayo pa nga siya. Kung mayroon ako, bibigyan ko siya. Kaso nga lang ang patakaran ko, mas malakas pa siya sa akin. At saka marunong siya mag-check language. Ba't di siya magtrabaho? Ako nga sa akin dito sa maliit na probinsya nila, pahirapan maghanap ng trabaho rito pag hindi ka marunong mag-check language. Sabi ng asawa ko, mag-aral daw ako mag-check language. Sabi ko, matanda na ako, pahirapan na ang sasaulo ng mga check language. Mayroon na akong alam, kaso nga lang, hindi lahat. Nakakaintindi na ako. Kaso nga lang, yung pronunciation. Yung nga lang. Pero susubukan kong mag-aral ulit. Mag-aaral ako. Para, dyan, dyan tayo. Mga binibinta nilang mga, expired product. Titinda sila rin ng mga Asian product na mga, for example, Korean product. Mayroon din sila. Maybe malapit na mag-expired. Kaya yun, ino-on-sale na. Mga tindahan niya na mga expired. Malapit na mag-expired at saka expired product yan. Makakabili ka dyan. Allowed dito. Pero sa Taiwan, pagkakaalam ko, yung mga expired product, pag nagbibinta ka, hinuhuli. Bawal. Ayan, naglalatag sila, Parang magkakaroon ng day and night market dito. Sa harapan ng plaza. Ayan, naayos nila. Mga yung maliliit na shop. Ayan. Baka tomorrow, baka bukas, Kaya punta tayo dito bukas. Ayan, dito ulit tayo.
sa municipal nila. Tara doon ulit tayo sa kabilang groceryhan. Tignan natin kung mura yung paninda nilang na gulay. Gusto ko ng gulay. Sawa na ako sa baboy. May baboy pa ako na marinate. Halos 1.5 kilo. Binili ko kahapon. Ngayon, ang gagawin ko, gulay. Hindi ako mapakali kapag hindi ako nakakain ng gulay sa isang araw eh. Kaya, tara, samahan niyo ako maghanap. Parang kapag nanonood kayo sa vlog ko, parang nakarating na rin kayo sa Europe. For example, parang namamalingki tayo araw-araw. Kumbaga pero walang palengke rito. Shopping mall, supermarket lang ang bilihan ng mga gulay dito. Tsaka paminsan-minsan yung mga Vietnamese naglalatag, pero may mga lisensya mga yan. Kung hindi, araw-arawin sila ng pulis. Ganun dito eh. Kasi bawal. Pero ang pagkakalam ko doon sa Praha, may community doon or may isang lugar. Pero Vietnamese ang halos nandoon ng mga shop. May bilihan ng mga Asian gulay doon. Makakabili ka doon ng okra, sitaw, patula, ampalaya, kamuting kahoy. Nakabili ako minsan doon ng kamuting kahoy. Napakamahal. Kaya pikit mata akong binayaran. Kasi sa 10 taon or 5 taon, minsan lang ako nakakain ng kamote. Fresh na kamote. Ay, ano ba yun yung kamuting kahoy? Fresh. Talagang kamuting kahoy. Hindi powder ha. Kasi yung powder, yung cassava powder or tapioca powder, kung saan makabili rito meron. Kaso nga lang, yung original na kamuting kahoy, wala kang mabibili rito. Dumayo ka mismo sa doon mismo sa Praha, mayroon bilihan doon sa mga Pinoy store or Vietnamese shop or tinatawag yata nila ng sapa. Sapa. Doon daw, nakapunta na ako doon, nakabili ako doon. Kaso nga lang, may mga Vietnamese restaurant doon. Mag-ingat kayo. Kasi minsan, bumili kami minsan doon ng asawa ko. Kasama ko yung anak ko. Maliit pa yung anak ko minsan. Bumili kami yung 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 parang turon. Turon na lumpia. Lumpia ng mga Vietnamese. Bumili kami doon minsan sa mga restaurant na yun. Muntik yung lumpia nila, may bubog ng baso. Talaga ay muntik ng malunok ng anak ko. Lumpia yun. Sabi niya, Daddy, ano to? Ay, pinakita niya. Nakita ko na siya kakoy, bubog. Naku. Ayun. Sinauli ng asawa ko yung lumpia. Tapos, hindi na namin pinakain sa anak ko kasi may bubog eh. Isinauli namin yun. Tsaka pinakita sa may-ari yung bubog. Muntik na makain ng anak ko. Nasyak ako eh. Nakakatakot. Nakakatakot kumain sa mga Vietnamese restaurant minsan. Ayan. Ilang taon lang ang anak ko noon. Mga 5 years old or 4 years old. Naku, takot na takot ako noon. Ang laki pa naman ang bubog. Yung parang ganito kalaki na circle. Naku, nakakatakot. Kaya ingat kayo sa mga Vietnamese restaurant doon sa Praha. Sa mga lumpia-lumpia nila. Naku, nakakatakot. Ingat kayo. Muntik nang malunok ng anak ko yun. Yung bubog talaga. Kaya magmula noon, iniiwasan na namin mag-asawang kumain doon sa restaurant ng mga Vietnamese doon sa Praha. Pero dito sa mga Vietnamese sa shopping mall malinis. Pero doon sa Praha, nako, yung
may community doon ng mga Vietnamese. Nako, kapag doon kayo kumain, delikado. Hindi nyo alam. Ayan yung ano, yung bilihan na may expired. Kahit na ano, mga taong mga sosyal ang suot. Yung bang parang may Amerikanong suot. Pumapasok dyan para bumili. Yan. Minsan nakabili kami dyan ng 2 kilong ano, parmesan cheese. Naku, ang sarap. Mura lang. Ang parmesan cheese kapag 1 kilos nabibili mo sa ano, mga 4 or 500. Diyan nakabili lang kami ng ano, halagang 100. Kaya nung binalikan ko, wala na, ubos na. Kaya paminsan-minsan lang kung anong ubos, papalitan nila ng bago na ma-expire ulit. Nilagay ko yung ano, yung parmesan cheese sa freezer. Wow! Tuwing nag-baby ako ng pizza, yun yung nilalagay ko. Sarap na sarap yung anak ko eh. Ilang buwan ko namin inabasto yun. Ang laki ng ano eh, nabili ko eh, halos 2 kilo. Kunti lang naman ilalagay mo sa ano, sa spaghetti or sa ano, sa ano ba yun? Ano ba yun? Sa pizza. Kunti lang. Naku, naubos namin yung magtatatlong buwan. 2 or 3 buwan. Ayan, natadtad na ako. Natadtad na ang bilbil ko. Ayan o, lumit ang bilbil ko. Kaya yan. At tara sa shopping mall, sa supermarket. Bibili talaga ako ng gulay. Hindi ako mapakali kapag wala akong gulay na ulam. Kahit na kamatis, ginisang kamatis with itlog lang, mabubuhay na ako. Wala akong karte-arting ano, ulamin. Huwag nyo lang akong bigyan ng baka at saka pato, tsaka kambing. Ay nako, maduduwal ako sa allergy ako sa mga ganyang pagkain. Kahit na ang ulam ko ano, tubig at rice lang, katapos may baka kay binigay. Nako, hindi ko ulamin yung baka ninyo. Kahit ang bigyan, ilibre nyo ako sa restaurant, bakang ulam, hindi nyo ako mapapakain ng baka. Hindi ko alam kung bakit, kasi pagkatapos kong kumain ng baka, naduduwal ako. Ay nako, diyan na nga tayo. Andito tayo sa ano, sakayan ng ano, ng bus. Ano yan dyan? Ayan, libre ang pamasahe dyan. Hindi ka magbabayad. Papunta sa ano, nagpipick up yan ng mga customer papuntang sa next shopping mall. Yun. Andito tayo. Ayan. Nire-renovate nila itong ano, bus station. Bali, dito ka magko-connecting sa iba't ibang area ng probinsya rito. Village or next city. Yan, dito banda. Lahat babaan at sakayan dito. Oh, yan. Kung gustong pumunta ng Praha, ayun, doon ang sakayan ng papuntang capital nila, doon. Dito lahat. Kaya tara. At tayo ay mamalingke. Ayan. Ayan yung malaking building yan sa likod. Ano yan? Parkingan niya. Mahal ng parking dito. Nako, 50 per hour. Kapag nag-shopping ka, katapos naka-spend ka ng 4 hours yan, 200 na yon. Nako, kung halimba't kalahating araw or hindi ka pa kontento isang araw, nako, 1,000 ang babayaran mo rito. Napakamahal ng parking. Tapos sabi ng asawa ko, tinaasan pa raw nila ngayon. Tagal na hindi kami nagpaparking dyan kasi dito lang naman ang bahay namin eh. Kaya yung karamihan dito sa mga tao dito, iniiwasan nila yung parking fee. Nagtrataram at bus sila. Kahit na may sari-sarili silang masasakyan dito, ayaw nilang gamitin kasi namamahalan sila sa parking. Katapos sa napakataas ng gasolina ngayon. Kaya halos ng mga tao ngayon ginagawa nila,
nagbaba sila. Kahit na ang gaganda ng mga sakyan nila, may ano sila, Mercedes sa bahay, ayaw nilang gamitin. Nagtitipid sila. Nako, so ng mga tao ngayon dito. Porque hindi porkit mamahalin sa sakyan nila, ibinabandera nila sa dito. Hindi, ayaw nila. Nagtitipid din sila kahit na milyonaryo sila, kahit na may-ari ng factory rito. Ganun ang ginagawa. Ganun yung mga kaibigan ng mga asawa ko tuloy. Ang dami ko tuloy asawa anang asawa ko. Yan. Ay nagmamay-ari sila ng mga factory. Ganun ang ginagawa. Kung minsan nagtratram sila at nagbabas or di kayo nagtreaten. Kasi iniiwasan nila yung parking fee at saka mahal ng gasolina ngayon. Pwera lang kung talagang may meeting sila katapos may importante silang pupuntahan. Ayun. Pero yung mga asawa nila kapag namamalingke, nakikita ko nagtratram at nagbabas sila. Hindi sila rito. Dito mga tao hindi kagaya dyan sa Pilipinas. Nako. Super tipid ang mga tao dito. Ito yung pag-alagalang yung sa likod ko na lalaki, hindi ay may sakit sa pag-iisip, pag-alagala sa mulna. O hindi pa siya natchichinkuhan ng yung gwardiya. Pinapalayas din yan dito. Porkit, ngayon? Siya ngayon, mabait siya ngayon, hindi nagsasalita. Ayan. Nung isang araw, sa labas, nagsisigaw-sigaw. Ayun siya sa gilid yung nakatayo sa gilid ng salamin. Andun siya. Ayan. Ayan, may bali parang calm yung niya, pag-iisip niya ngayon. Ayan. Ang dungis-dungis na niya Kaya pag ganyan sa restaurant, hindi yan pinapapasok dyan sa restaurant sa taas. Kasi may nagro-roaming yung gwardiya. Kaya, naman tayo? Ayan, palapit na. Sabihin ko sa inyo kung sino yan. Ayan, malapit na siya. Dito, kasi sa kanila, libre naman pagpapa-hospital. Kapag yung mga ganyan may sakit sa pag-iisip, libre. Kasi nga lang, ayaw niyang paggamot yung pamilya niya, pinapabaya lang siya. Ayun yan yung lalaking yan Ayan, nangihina ng pera. Ayan yun. Hindi ko yan, nag-iisa na lang yan, yung lalaking yan. Nangihina lang ng pera. Sabi ko dito sa kanila, isa lang yan yung isa kanina, nung isang araw na namit ko, medyo matangkad yan, homeless din, nanghihingi rin ng pera. Kaya mga bata-bata pa, ito, maintindihan mo to kasi may sakit sa pag-iisip. Yung isa, parang normal, ayaw niya magtrabaho. Yun ang lang masakit doon. Kung ito, pwede mong bigyan kahit na nag-iisang coin mo na, ibigay mo sa kanya kasi may sira sa pag-iisip, okay lang. Pero nakita ko yung pamilya niya, ang gaganda ng mga damit. Noong isang araw, kasi araw-araw ako rito, nakikita ko yan. Kung minsan, kinakausap pa niya yung isang parang tatay niya, ang ganda rin ng damit. Tapos nanghihingi siya ng pera sa tatay niya. Tapos yung mga anak, yung siguro kapatid, lumapit siya doon na ipag-usap, normal siyang kinakausap. Para mga kapatid, ang ganda rin ng mga damit. Katapos pa restaurant pa sila. Katapos yung kapatid nilang yan, pinapababayaan lang. Kaya nag-aalangan ka rin nag-ano dito Kaya tingin-tingin sa akin yung gwardiya kinakausap ko yung camera ko Hindi ko naman siya Ayan, kaya napahinto ako Nabigla ako nasa harapan ko siya bigla katapos titingin sa camera ko. Hindi ko pinapakita. Baka makita niya nire-record ko sarili ko. Okay lang. Hindi ko naman siya nire-record. Sarili ko lang naman. Tsaka nandito ako sa gilid. Ayan. Punta tayo sa grocery na baka mamaya nagugutom na yung anak ko.
magdadalawang oras na akong pag-alagala sa city dito. Ayan. Bagong gising siya eh. Kanina, bago ako umalis, sabi ko, naugutom ka ba? Hindi raw. Para pag alis ko, ano na lang, wala akong iniisip. Ayan. Ay ngayon, hindi ako mapakali. Kailangan ko umuwi na kasi nandun siya sa bahay. Wala pa naman yung tatay. Nasa ibang lugar. Ayan. Sabi nga niya, ano raw siya, may magiging project siya sa US daw. Naku, sasama ako, sabi ko gano'n sa kanya. Ay, kumpanya ang lahat, babayad, hotel, yung titirahan niya, katapos pocket money niya, lahat-lahat na. Kaso nga lang, hindi ako kasali doon. Siya ang magbabayad lahat kapag sinama niya ako. Sabi niya, titignan daw niya kapag nakuha niya yung project doon. Kaso nga lang, kapag sumama ako, walang mag-aalaga sa anak ko. Iniisip ko naman yung, buti ko nga walang pasukan. Makakasama ako doon sa US. Para doon lang ako sa anong gagawin mo doon? Sabi niya, magtatrabaho lang naman ako. Sabi ko, doon ako sa bahay, marunong naman ako mag-English kahit konti-konti lang, sabi ko gano'n. Siguro maglakad-lakad ako doon, sabi ko gano'n. Lahat naman doon is English speaking doon sabi ko gano'n sa kanya. Gagala ako doon, sabi ko gano'n. Ay nako, tara na nga at po, diyan tayo. Sana matuloy kapag may project siya doon. Pupunta siya doon. Kaso nga lang malabong makasama ako kasi yung anak ko may pasok dito sa Czech Republic. Priority yung pag-aaral kaysa yung pag-alagala. Saka na pag kung hindi po papasok yan, katulad nung baby pa yung anak ko, kung nasa ng asawa ko o nakadistino sa may project siya, sinasama niya ako sa hotel, mag-stay ako ng hotel, magbabayad lang siya ng extra para sa akin. Ayun. Kasama-sama ako. Ay wala na, hindi na makasama. Ay kasi may batang nag-aaral. Ay hindi pwedeng umalis ako, siya lang mag-isa anak ko. Kawawa siya. Wala siyang kasama. Kaya hindi pa alam. Tara sa grocery.